Nakatayo si Boss Amo sa harap ng mesa. Hawak ang isang resibo. Ang mga matay galit na galit habang tinitingnan si Felix. Ang paligid ng repair shop ay abala sa ingay ng mga makina at gamit. Ngunit tila ang lahat ng tunog ay nawawala sa mga sandaling yun. Sa pandinig ng dalawa. Ang tanging tunog na maririnig ay ang malalim na paghinga ni Boss Amo. Hindi na niya kayang pigilan ang init ng ulo. Ang resibo sa kanyang kamay ay naglalaman ng reklamo mula sa isang customer na hindi nasiyahan sa trabaho ni Felix. Nagpa siyang makipag-usap sa mekaniko ng masinsinan, kaya't pinatawag siya sa opisina. Felix, ano ito? Ano nangyari dito? Bakit may reklamo na naman ang customer? Ano daw pong problema? Kanina pa ako tinatadtad ng text at tawag ni Mr. Del Rosario. Yung pinagawa niya sa'yo kahapon na kotseng sira ang preno. Ayun, tumirik daw at bumigay ang makina. Ano ba ginawa mo ron? Boss, pasensya na po. Ginawa ko naman po yung alam kong tama. Nagpalit ako ng preno, tapos chinek ko yung makina. Akala ko po okay na. Akala? Akala? Felix, akala mo lang yun. Pero hindi. Hindi pwedeng akala sa trabaho mo, sa negosyo ko. Alam mo bang galit na galit ang customer? Mukha na naman tayong walang kwenta nito. Pasensya na po. Hindi ko po sinasadya. Inayos ko naman po talaga kahapon yon, pero siguro may kulang pa po. Kulang? Hindi ba sinasabi ko naman sa inyo palagi? Lalo na sa'yo, na siguruhin mong maayos ang trabaho bago ibalik sa may-ari ang sasakyan. Hindi lang perang nawawala sa akin dito, pati ng reputasyon ng shop. Pasensya na po talaga. Aayusin ko na lang po. Aayusin ko po ulit. Ano akala mo sa trabaho mo? Laro? Na kapag nakasira ka, ikaw din ang aayos? Ayaw na ng customer sa'yo. Wala po akong magagawa kung wala siyang tiwala sa akin. Naiintindihan ko naman po yun. Anong klaseng mindset yan, putik? Kung ganyan ang pag-iisip mo, mabuti pa mag-resign ka na lang. Hindi bali nang mabawasan ako ng mekaniko. Basta't walang palpak at sakit ng ulo. Boss, wag naman pong ganyan. Hindi ko naman po talaga sinasadya na magkamali at sirain ang tiwala ng customer. Siguro po nagkamali lang talaga ako. Nagkamali lang? Felix, ilang beses ko nang narinig ang nagkamali lang na yan. Paulit-ulit ka na lang. Siguro totoo, tamad ka. O kaya wala kang pakialam sa trabaho mo. Ganun ba, Felix? Wala kang pakialam? Boss, hindi naman po sa ganun. Ginagawa ko naman po ang lahat. Tao lang din po ako, nagkakamali. Tao ka nga, pero hindi ka na bago rito. Ilang taon ka na dito sa shop? Dapat alam mo na kung paano magtrabaho ng maayos. Kung puro palpak ang trabaho mo, sino sa tingin mo maglilinis ng kalat mo? Ako? Ibabawas ko to sa sahod mo, ha? Huwag naman po. Kailangan ko po ng pera at trabaho. Boss, babawi na lang ako. Bigyan niyo po ako ng isa pang pagkakataon. Aayusin ko na talaga ang lahat, boss. Hindi na. Hindi pwedeng lagi na lang next time. Hindi mo ba naisip kung gaano kalaki ang epekto ng pagkakamali mo sa negosyo ko? Bawat reklamo, nangangahulog ang nawawala na ang tiwala ng mga customer. At yan, Felix, ang hindi ko na kayang panampasin. Namumula na ang mukha ni Felix dahil sa kahihiyan. Hindi na niya alam kung paano pa sasagutin ng kanyang amo. Hindi na siya makapagsalita at ang kanyang mga kamay ay bahagyang nanginginig dahil sa tensyon. Ramdam niya ang malamig na pawis na dumadaloy sa kanyang noo at hindi makatingin ng diretso. Sumisikip na rin ang dibdib dahil sa kaba. Dahil nagbabadya ang pagkasisante niya sa minamahal na trabaho. Samantala ang kanyang boss ay umupo na sa harap ng kanyang mesa. Nakakunot pa rin ang noo nito at mahigpit na nakahawak sa ballpen. Lumalagabog ang tunog ng ballpen na paulit-ulit itong ipinapalo sa ibabaw ng mesa. Parang nagbibilang ng segundo sa kung anong isasagot sa kanya. Ang kanyang matalim ng mga mata ay nakatuon kay Felix.
Sa bawat tunog na naririnig ni Felix at malakas na tinig ng amo, pakiramdam niya unti-unti siyang lumulubog sa kinatatayuan. Alam mo naman kung gaano kita pinahalagaan dito sa shop, di ba? Magaling ka naman talaga eh. Kaya ka nga nagtagal dito ng halos 7 taon na eh. O sige, bibigyan kita ng isa pang pagkakataon. Pero tandaan mo, ayusin mo lang ang trabaho mo. Ayoko ng paulit-ulit na pagkakamali. Hindi na rin pwedeng puro reklamo. Nagkakaintindihan ba tayo? Salamat po. Pasensya na po. Hindi na po ito mauulit. Salamat po sa pagkakataon. Huling pagkakataon mo na to ha. Ayusin mo yan o maghanap ka na ng ibang shop na paglalagyan mo. Sige boss, hindi na po mauulit. Napayuko na lang ang lalaki at halatang tinanggap na lang niya ang lahat ng sabihin ng kanyang amo. Alam niya kasing wala siyang magagawa kundi ang tanggapin ang lahat ng galit at masasakit na salita nito. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig nito, pakiramdam ni Felix nanliliit siya. Hindi na siya sumagot pa para depensahan ng sarili. Maya-maya'y biglang tumayo ang amo. Padabog na binagsak nito ang ballpen sa ibabaw ng mesa. Naglakad ito patungo sa pinto ng opisina. Pagdating doon ay saglit pang lumingon nito kay Felix at tinitigan siya ng matalim bago lumabas at malakas na isinara ang pinto. Naiwan si Felix na mag-isa sa opisina. Tahimik at tila nawalan ng lakas. Dahan-dahan siyang umupo sa silya sa harap ng mesa ng amo at napabuntong hininga. Tinitigan niya ang mga papel na nagkalat sa mesa. Alam niyang kailangan niyang ayusin ang lahat bago bumalik ang kanyang amo. Nang matapos siya, lumabas na rin siya. Tahimik siyang naglakad patungo sa talyer. Wala ni isa mang lumapit o nagtanong sa kanya. Alam nilang mas mabuting hayaan siya mag-isa sa ganung pagkakataon. Pagdating sa talyer, naupo siya sa isang lumang bangko. Nakatungo siya. Nakapatong ang mga siko sa tuhod at nakatitig sa sahig na parang wala sa sariling pag-iisip. Lumipas ang ilang minuto at nanatili siyang tulala, nakatitig sa kawalan. Isa sa matandang mekaniko ang lumapit at marahang tinapik ang kanyang balikat. Tinanong kung ayos lang siya, pero hindi siya sumagot. Apektado talaga siya sa mga sinabi ng kanyang amo. Hanggang sa nakita siya ni Brian, kaibigan niyang mekaniko rin. Nakatatapos lang nitong ayusin ang sira ng isang kotse. Oh, anong balita? Bakit ganyan ang itsura mo? Parang nasa kalawakan ah. Ha? Wala naman. Anong wala? Teka, narinig ko kanina yung boses ni Boss Amo ah. Galit na galit. Ano ba nangyari? Huwag mo nang tanungin at bad trip ako. Ayos lang, sabihin mo na. Wala naman siya. Sumakay sa kotse, umalis. May naging problema ba? Nagreklamo yung customer kahapon. Naalala mo yung sira ang preno? Ngayon daw, hindi lang yun ang problema. Pati daw makina hindi na umandar matapos kong galawin. Hala, bro. Seryoso ba yan? Di ba sabi ko sa'yo kahapon, i-double check mo lahat bago mo ibalik sa customer? Oo nga, pero akala ko kasi maayos na eh. Ginawa ko naman ang makakaya ko. Hindi ko naman ginusto na magka-problema pa yun. Akala? Di ba alam mo naman na bawal ang salitang akala dito? Kaya ka pala na-sermonan eh. Alam mo, dapat sigurado ka. Lalo na kapag preno at makina ang pinag-uusapan. Delikado yan. Oo na, alam ko na. Nagkamali na nga eh. Sinermo na nga ako ni boss, di ba? Tapos ikaw dadagdag ka pa. Bro, relax. Hindi kita sinesermonan. Gusto ko lang sabihin matuto ka sa nangyari. Ayoko kasi makita kang napapagalitan ng ganyan. Alam mo namang maiksi lang ang pasensya ni boss eh. Alam mo, sa totoo lang, hindi ko talaga maintindihan eh. Kasi kahapon, maayos naman yung makina ng kotse. Nakaalis pa nga dito sa talyer, di ba? Bakit ganun? Biglang reklamo. Naku, yun lang. Baka naman pinakialaman niya yung kotse niya.
O may ginawa siya kaya sira ang makina? Pwede kayang ganun? Sino ba yung customer na yan? Si Mr. Del Rosario. Ha? Naku, siya pala. Alam mo, namumura na talaga sa akin yung customer na yun eh. Mahilig talaga maghanap ng butas. Kahit na maliit na issue, ginagawa niyang malaking problema para makakuha ng libreng serbisyo. Talaga? Grabe naman. Kung alam ko lang na ganun ang ugali niya, mas siniguro ko pa sana lahat. Pero alam mo, napansin ko rin kahapon, medyo panay ang tanong niya tungkol sa presyo eh. Tapos, pinababawasan niya. Kung ano-anong sinasabi sa akin, na kesyo sa kabilang talyer, mas mababa daw, tapos pulido pa ang gawa. Ayan na nga ba eh. Classic move niya yan, yung panot na customer na yon. Pag hindi niya nakuha yung gusto niya, gagawa siya ng eksena para pilitin si boss na magbigay ng libreng serbisyo o refund. Nakakainis talaga yung ganyan tao. Pero, bakit hinahayaan lang yun ni boss? Bro, huwag mo masyadong dibdibin. Si boss kasi takot mawala ng customer. Pero alam mo, hindi laging tama ang customer. Sa sitwasyon mo, kung maayos kahapon at ngayon lang nagka-problema, baka hindi mo talaga kasalanan. Oo nga no. Pero kahit ganun, ayusin ko na lang ulit. Ayoko na madagdagan pa ang problema ni boss. Alam mo, mabuti pa, pag dinala ulit dito, lagyan natin ng ahas yung loob ng kotse niya para magtanda. Loko, wag ganun. Ano, ayos ka na ba? Oo, ayos na ako. Salamat Pinagaan mo ang loob ko. I love you na talaga, bro. Gago, kadiri. Tumigil ka nga dyan. Kinikilabutan ako sa'yo. O sige, balik trabaho na tayo. Baka mamaya, balljack na naman tayo kay Panot. Tahimik na bumalik ang dalawa sa pagkukumpuni. Nasa ilalim na sila ng hood ng isang lumang kotse. Tanging ang tunog ng mga gamit at makina ang bumabasag sa katahimikan ng shop. Tanging ang tunog ng mga gamit at makina ang bumabasag sa katahimikan ng shop. Pareho silang seryoso sa kanilang ginagawa. Habang abala sila parang biglang nag-iba ang ihip ng hangin. Narinig nila ang mga kapwa mekaniko na tila nagkakagulo. Paglabas nila sa ilalim ng hood, parehas nilang nakita na papasok sa talyer ang kotse ni Patricia. Ang apple of the eye ng buong shop. Parang bumagal ang oras at ang bawat matay nakatutok sa kanya. Napalunok si Brian at pasimpleng nag-ayos ng buhok gamit ang marumi niyang kamay. Si Felix naman ay hindi rin maiwasang sumulyap. Si Patricia ay isang babae na ubod ng ganda. May magandang ngiti mula sa mapupulang labi. Matangkad at balingkinita ng pangangatawan niya. Mapupungay din ang kanyang mga mata na parang palaging nangaakit. Kapag naglalakad ay parang modelo na rumarampa sa runway. Maganda at bagay na bagay rin sa kanyang suot na mamahaling blouse. At ang fitted jeans ay lalong nagbigay diin sa kanyang kaseksihan. Ang bawat aksesoryang suot mula sa mamahaling relo hanggang sa kumikinang nahikaw ay nagsasabing may kaya siya sa buhay. May natural na karisma si Patricia na parang humihigop ng atensyon ng lahat ng nasa paligid niya. Ngunit sa kabila ng kanyang ganda at yaman, mabait siya at palakaibigan. Kaya naman halos lahat sa talyer ay nahuhulog ang loob sa kanya. Magandang umaga. Hello, Miss Beautiful. Good morning. May problema ba ang kotse mo? May narinig kasi akong kakaibang tunog. Gusto ko sanang patingnan. Aba, akong bahala dyan. Sanay na ako dyan. Si Felix na lang. Mas kampante ako kapag siya nag-aayos. Napataas ang kilay ni Brian, pero hindi na sumingit. Napangiti si Felix, halatang kinikilig ngunit pinilit mag-focus. Anong klaseng tunog yun narinig nyo? Siguro preno o kaya loose lang ang belt. O baka may barya sa loob. Sana nga ganun lang kasimple. Pero seryoso,
Parang may kalansing sa ilalim, parang may natanggal na parte. Ganon. Sige, titingnan ko. Pwede rin kasing muffler lang o baka may natanggal na bolt. Kaya sa'yo ako eh. Magaan talaga ang loob ko kapag ikaw nag-aayos. Parang feeling ko safe na safe ang kotse ko sa'yo. Salamat, ma'am. Sige, ikaw na munang bahala ha. Punta muna ako ng washroom. Sige po. Naglakad na papunta sa washroom si Patricia. Ang lahat ng mga matay nakatutok sa kanya. Dahil tila sinasadya naman ito maglakad ng mabagal at parang rumarampa sa harap ng mga mekaniko. Ang bawat kilos niya'y may kumpiyansa at lambing. Kahit may hawak na tools ay saglit na natigilan ng ilan. At nagkunwaring may inaayos. Pero palihim na sumusulyap sa babae. Nang makapasok na siya sa washroom, biglang sumigla ang paligid. At ang mga matay biglang bumaling kay Felix. Halos sabay-sabay nang umisi ang mga ito. Hindi nakaligtas sa paningin ng lalaki ang kinikilos ng mga kasamahan niya. Hindi maikakaila ang pamumula ng kanyang mukha. Felix! Oh, ano na naman yan? Ibang klase ang swerte mo. Sana all. Manahimik ka nga dyan, nakakaya sa mga kasamahan natin. Sus, ba't ka naman mahihiya? Alam naman nila kung gaano patay na patay siya si Sexy. Huwag ka nga mapag-imbento dyan. Hindi ako nag-iimbento. Halata naman na kapag nandito yan, ikaw lang halos ang pinapansin niya. Yang tipong yan nga parang gusto na dumalas ang sira ng kotse para lang makita ka. Hinaan mong boses mo, gago. Nakakaya kay Ma'am Patricia pag narinig ka niyan. Sus, kunwari ka pa. Kinikilig ka naman. Anong kinikilig? Trabaho lang to, ano ka ba? Trabaho? Bakit kanina parang may gusto ko ng ibang trabahuhin? Iba ka kasi mag-asikaso kanina. Ikaw na ngayon ang bagong leading man dito sa shop. Tumigil ka na nga. Magtrabaho na lang muna tayo. Alam mo, sigurado ko, malaki ang tama sa'yo ng babaeng yan. Hindi nakakatuwa yung sinasabi mo ha. Alam mo naman may asawa ako eh. Mamaya makarating sa kanya to, patay ako. Ay, oo nga pala. Hala, lagot ka. Ano na naman yung sinasabi mo? Wala akong ginagawang masama. Malinis ang konsensya ko at di ko lolokohin ang asawa ko. Takot ko lang dun. Natatakot ka? Wala namang magsusubong dito ah. Alam ko namang may gusto ka rin kay Patricia. Tumigil ka nga, Brian. Wala namang ganun. Ang dumi-dumi ng utak mo. Sige na nga, sabi mo Nang bumalik si Patricia mula sa washroom, biglang balikan lahat sa kanilang mga gawain. Parang walang nangyari. Ngunit patuloy pa rin ang lihim nilang mga sulyap. Samantala si Felix naman ay nanatiling tahimik at nagpatuloy sa kanyang ginagawa. Makalipas ang ilang minuto, natapos niya ang ginagawa niya. Loose bolt sa may gulong. Huwag ka mag-alala. Walang seryosong sira. Talaga? Buti na lang. Salamat, Felix ha. Maasahan ka talaga. Naku, wala pong anuman, ma'am. Alam mo, gwapo ka pala talaga, ano? Kahit ka puro grasa, ang lakas pa rin ang dating mo. Talaga? Ay nako, ma'am, magbabayad pa rin kayo rito kahit utu-utuin niyo ako. Hindi ha. Seryoso ako. Rare kasi yung ganyang charm. Kaya naisip ko, baka free ka mamayang gabi. Bala ko sanang mag-dinner sa bagong bukas na resto ng kaibigan ko. Baka gusto mo akong samahan. Dinner? Naku, ewan ko lang po. Ang dami pa namin trabaho dito, baka gabihin po kami. Ma'am, wala na po kayong dapat alalahanin pa. Si Felix mamaya, libreng-libre na. Ako nang bala dito sa shop. Pinagsasasabi mo? Sino nagsabi na libre ako? Ikaw, pinangungunahan mo na naman ako eh. Ay, ayaw mo akong samahan? Promise, mabilis lang naman. Tsaka mag-e-enjoy ka din doon. Masasarap ang pagkain.
Hindi naman po sa ayaw pero kasi biglaan naman po masyado. Sus bro, biglaan. Ano ba Felix? Huwag ka na mag-inarte. Si Ma'am Patricia na yan oh. Felix, kung ayaw mo, okay lang naman. Pero malulungkot lang ako. First time ko pa namang mag-imbita ng ganito. Kasi kapag hindi ako umuwi na maaga mamaya, baka mag-alala yung misis ko. Naku, sweet mo naman kay Mrs. Swerte niya sa'yo. Pero baka naman pwedeng paalam ka muna. Kahit isang oras lang. Naku, huwag mo nang palampasin bro. Isang dinner lang naman yan eh. Ako nang bahala sa asawa mo. Basta sabihin mo sa kanya, nag-overtime tayo. Sige na, hindi ako sanay nang napapahiya oh. Kung saglit lang naman, sige, pwede siguro. Heto yung calling card ko. Tawagan mo ako ha pagka-out mo. Huwag ka na mag-alala sa damit mo. Ako nang bahala. Okay? Ha? Sige po. Matapos iabot ni Patricia ang calling card kay Felix, ngumiti ito bago naglakad papunta sa cashier para magbayad. Ikaw talaga Felix, ang lakas mo. Ano na naman yan? Iba ka na naman makatingin, buwisit ka? Masarap paniguradong kakainin mo niyan. Matakot ka nga sa sinasabi mo. Malalagot ako nito sa asawa ko eh. Wala kang dapat na ikatakot, akong bahala. Basta mag-enjoy ka ha. Ikwento mo sa akin ang mangyayari bukas. Sira ulo. Grabe ka. Ang tagal mo pang nagpakipot. Pero pulang-pula naman. At halatang kinikilig ang loko. Tumahimik ka kundi bibigwasan kita dyan. Sa muling pagbalik ni Patricia, binuksan na nito ang kotse at sinubukang paandarin. Nang masiguradong maayos na ang kanyang sasakyan, pinausad niya ito at tumapat sa dalawa. Sige Felix, antayin kong tawag mo mamaya ha. I'll see you later. Don't be late ha. Habang papaalis ang babae, hindi makapaniwala si Felix sa nangyayari. Napangiti na lang siya at nagpatuloy sa trabaho. Pagsapit ng hapon, tahimik na ang paligid ng auto repair shop. Pili lang ang pinanatili ni Boss Amo para tapusin ang mga natitirang sasakyan ng mga kliyente. Nagkataon namang kasali sa mga pinauwi ay si Felix. Habang nag-aayos ng gamit, lumapit si Brian at pilyong initian siya. Bro, tawagan mo na si Ma'am Patricia. Hinihintay ka nun. Ay nako Brian, wag mo nga akong guluhin. Uuwi na ako. Huwag ka na magpakipot. Nasa iyo ng pagkakataon. Kung hindi mo tatawagan, ako na ang gagawa. Napabuntong hininga si Felix at kinuha ang kanyang wallet. Maingat niyang inilabas ang calling card ni Patricia at pinagmasdan to sandali. Ewan ko ba kung paano ako napasok sa kalokohang to? Wala namang mawawala bro eh. Dinner lang yan. Hindi naman siguro magagalit si Mrs. sa'yo kung trabahong dahilan. Kinuha ni Felix ang kanyang cellphone at dahan-dahang pinindot ang numero sa calling card. Ilang saglit siyang naghintay habang nagre-ring ang tawag. Hello? Hello po, Ma'am Patricia. Si Felix po ito. Oh, Felix! Tama ang kutob ko, natatawag ka. Out mo na ba? Sunduin na kita? Mukhang pwede naman na po. Perfect! Ano oras ka pwede? Sabihin mo lang, dadaanan na lang kita kung gusto mo. Ay, hindi na po ma'am. Ako na po ang pupunta sa lugar na sinasabi ninyo. Saan po ba banda yun? No, susunduin kita. May mga binili kasi akong pamangit mo eh. Ma'am, nakakahiya naman po. Puno pa po ng grasa ang buong katawan ko. Saan naman po ako maliligo at magbibihis nito? Ano ka ba? Ako nang bahala dyan. Dadaan muna tayo sa kondo ko. Doon ka na magbihis, okay? Po? O sige na. Daanan na lang kita dyan, ha? Nauna! Naglakad si Felix palabas. Nag-aalangan pa rin siya. Pero sa isip ay sinasabi niyang para lang yun sa trabaho.
Sa isip niya simpleng dinner lang at walang halong malisya at komplikasyon. Lumayo siya ng bahagya sa shop at ayaw din niyang makita ng ibang kasamahan niya ang kanyang ginagawa. Nakakaramdam siya ng hiya. Ilang sandali lang siyang naghintay at dumating na nga si Patricia. Nang bumukas ang kotse, nakita niyang nakasuot ang dalaga ng isang black dress na simple pero elegante, lalong nagbigay diin sa kanyang natural na ganda. Halika, sakay ka na. Medyo nag-alangan si Felix pero sumunod na rin. Binuksan niya ang pinto ng passenger seat at umupo. Sa loob ng sasakyan, amoy ang mahal na pabango ni Patricia. Tahimik silang bumiyahe. Tanging ang malamig na tunog ng air conditioning at mahinang jazz music mula sa stereo ang naririnig. Mukhang tense ka. Relax ka lang, Felix. Casual dinner lang to. Hindi naman po. Medyo naninibago lang. Kasi naman, bihira kang lumabas ng shop. Puro trabaho. Dapat minsan, mag-relax ka rin. Di nagtagal ay tumigil sila sa harap ng mataas na kondominium. Pagbaba, tinapat ni Patricia ang keycard at binuksan ang glass door ng lobby. Pagpasok ni Felix, agad siyang napahanga sa interior. Marmol ang sahig at maliwanag ang paligid. May mga malalaking chandelier at eleganting sofa set sa gilid. Grabe. Parang na tong hotel ah. Sobra ka naman. Tara, akit na tayo. Sumakay sila ng elevator at dahan-dahang umakyat sa mataas na palapag. Nang bumukas ang pinto, bumungad kay Felix ang isang maluwag at eleganteng unit. Malalaking bintana ang nakaharap sa syudad at ang mga ilaw sa ibaba ay kumikislap sa papadilim na paligid. Ang salay moderno at minimalistic. Cream ang kulay ng sofa at may abstract na painting sa pader. Sa countertop ng open kitchen ay may wine at ilang plato ng appetizers na nakahanda na. Maupo ka muna. Gusto mo ba ng wine? Tubig na lang po. Naku, formal mo naman. Kalimutan mo muna yung po at opo. Free siya na lang. Habang tahimik na nakaupo si Felix sa sofa, lumapit si Patricia dala ang 2 baso ng tubig. Inilapag niya ito sa maliit na glass table sa harap ng lalaki. At saka umupo sa kabilang dulo ng sofa, nakangiti. Pagkatapos uminom, nilabas ni Patricia mula sa isang paper bag ang bagong t-shirt, pantalon at sapatos. Lahat mukhang mamahalin at hindi karaniwang isinusuot ni Felix. Gusto mo na bang mag-shower muna? Para makaginhawa yung katawan mo. Heto nga pala yung mga damit na binili kong susuotin mo. Sigurado akong babagay sa'yo yan. Mamahalin ang mga to, ma'am. Nakakahiya naman po. Bumili pa kayo ng sapatos. Makulit ka din ano? Diba sinabi ko na sa'yong wag mo na akong tawaging ma'am o mag-oo po? Bata pa ako, no? Baka nga mas bata pa ako sa'yo. Sige na, mag-shower ka na. Ma'am, Patricia, para kasing sobra na to eh. Relax lang. Kanina ka patensyonado eh. O, hetong mga gamit mo. Sigurado ako kapag naisuot mo na ang mga ito, matutuwa ka. Saka, simple lang naman to, plain shirt lang at dark jeans. Yung banyo nasa loob ng kwarto. Pumasok ka na lang sa kwarto na yan. Nandun na rin yung towel at toiletries. Wala ka nang dapat ikabahala. Kumpleto na doon. Kinumpleto ko na. Nag-alinlangan si Felix. Pero nang makita niyang seryoso si Patricia at wala naman siyang ibang opsyon, tumango na lang siya. Salamat, Patricia. Tumayo si Felix at dahan-dahan pumasok sa kwarto dala ang mga damit. Pagpasok niya ng silid,
Agad na nakaagaw ng kanyang pansin ng kama ng babae. Malaki ito at alam niyang tiyak na malambot. Parang nakaramdam siya ng parang inaaya siya dung mahiga. Ang puting kumot ay makinis na makinis at wala man lang maski konting lukot. Ang mga unan ay nakaayos din at umahalimuyak sa loob ang napakabangong amoy ng floral at vanilla. Napalunok si Felix at napakrus nang pumasok sa kanyang isipan ang imahe nilang dalawa ni Patricia na magkatabi. Nakahiga at balot ng kumot. Agad niyang iniwas ang tingin at kinamot ang batok. Pilit na binabalik ang sarili sa realidad. Grabe naman to. Kung ano-ano naiisip ko. Napabuntong hininga siya at lumingon sa banyo. Pilit na binubura ang tensyong nararamdaman niya. Inilapag niya ang damit sa gilid ng kama. Pumasok siya sa loob. Pagkasara niya ng pinto, napabuntong hininga siya at saglit na tumitig sa salamin. Ano ba tong pinasok ko? Lagot ako kay Lorraine nito. Habang tumatama ang malamig na tubig sa kanyang balat, napapikit si Felix. Sinusubukan linisin hindi lang ang katawan, kundi pati ang gumugulo sa kanyang isipan. Ngunit kahit anong pilit niyang alisin ang imahe ni Patricia, bumabalik ito. Ang lambing ng kanyang boses, ang pag-aalalang ipinapakita nito, at ang pagtrato sa kanyang tila espesyal. Napailing siya at mahina siya nagsalita sa sarili. Hindi tama to. May asawa ako. Ngunit habang iniisip niya si Lorraine, bigla ring sumagi sa kanyang isipan ang kanilang mga huling pag-aaway. Ang malamig na pagsasalita nito, ang madalas na pag-iwas sa kanya, at ang tila palaging pagod na mukha tuwing dumarating siya galing trabaho. Pagkatapos maligo, lumabas si Felix ng banyo na ang tanging suot ay tuwalya na nakatapis sa kanyang bewang. Habang tinutuyo niya ang kanyang buhok gamit ng kamay, napansin niyang nakaupo si Patricia sa kama, nakatalikod at nagsusuklay ng mahaba niyang buhok. Hindi maiwasan ni Felix na mapansin ang kagandahan nito. Saglit siyang natigilan. Pinipilit na ibaling ang tingin sa ibang direksyon. Subalit tila ba may kakaiba siyang nararamdaman. Sabay pa nang mapansin niyang umiba ang ambience ng kwarto. Ang malamlam na liwanag mula sa lampshade at ang amoy ng pabango ni Patricia ay nagbigay ng init sa paligid. Napalunok si Felix. Biglang bumalik sa isip niya ang imahe nilang dalawa na magkatabi sa kama. Agad niyang iniwas ang tingin at kinamot ang kanyang batok. Ano ba to? Narinig ni Patricia ang kanyang boses at napalingon ito. Isang ngiting may halong biro ang bumungad sa kanya. Naku, sorry. Akala ko sa loob ka ng banyo magbibihis eh. O baka naman sinadya mong lumabas para ipakita sa akin yan. Naku, hindi. Iniwan ko kasi itong mga gamit dito sa kama. Pasensya ka na. Kunin ko na lang at magbibihis na ako sa loob. Tumawa si Patricia at ibinalik ang suklay sa lamesa malapit sa kama. Tumayo ito at naglakad palapit sa kanya. Tanga ng bagong biling damit. Oh, heto na, suotin mo. Sigurado akong babagay ito sa'yo. Iniabot ni Patricia ang mga damit, pero hindi agad kinuha ni Felix. Huwag ka nang mahiya. Tsaka huwag ka nang bumalik sa banyo. Dito ka na magbihis. Hindi na lang ako titingin. Nagpatuloy si Patricia sa paglalakad palapit kay Felix. Iniaabot pa rin ang mga damit. Ngunit hindi kaagad yun nakuha ni Felix dahil sa kaba. Hanggang sa magkatinginan sila ng ilang segundo.
Tila nag-aalangan habang tinitignan ng mapanuksong ngiti ni Patricia. Hanggang sa tumaas ang kilay niya at bahagyang tumawa. Pero sa likod ng kanyang tawa, naroon ang halatang nangaakit. Dahan-dahang inilagay ni Patricia ang kanyang kamay sa braso ni Felix at marahang hinaplos yun. Dahilan upang mapatigil si Felix at mapatingin sa kanya. Alam mo, Felix, matagal na kitang gusto. Ngayon lang ako nagkaroon ng pagkakataong sabihin. Napalunok si Felix at unti-unting iniiwas ang tingin. Pero hindi niya naalis ang kanyang braso sa pagkakahawak ni Patricia. Nako, Patricia. May asawa na ako. Alam ko, pero hindi naman ibig sabihin na hindi ka na pwedeng maging masaya, di ba? Bahagya pang lumapit si Patricia. Halos magkadikit na ang kanilang katawan. Ramdam ni Felix ang malambot na tela ng blouse ni Patricia. At ang init ng kanyang hininga na dumadampi sa kanyang balikat. Kung gusto mong umalis, pwede kang umalis. Pero kung mananatili ka, alam mo na kung anong dapat na mangyari. Tumingin si Felix kay Patricia. Nakitang seryoso ito sa kanyang mga sinasabi. Hindi niya alam kung anong nararamdaman. May kaba, may pag-aalinlangan. Pero naroon din ang matagal nang hinahanap na atensyon na hindi niya nararamdaman sa loob ng kanilang tahanan. Hinaplos ni Patricia ang kanyang pisngi at sa bawat segundo, tila mas lumalapit ang kanilang mga labi. Pat, mali to. Ngunit hindi kumibo si Patricia. Bagkus dahan-dahan niyang inilapat ang kanyang mukha at hinagkan ng labi ni Felix. Pagkalipas ng ilang sandali, makikita ang silweta ng dalawa na magkatabi na sa kama. Parehong nakabalot sa malambot at makinis na puting kumot. Tahimik ang buong kwarto. Tanging ang marahang tunog ng kanilang paghinga ang naririnig. Nakatagilid si Patricia. Bahagyang nakapatong ang ulo niya sa balikat ni Felix, habang ang kanyang daliri nilalaro sa dibdib nito. Si Felix naman ay nakatingin sa kisame. Tila nag-iisip ng malalim. Tahimik ang kwarto. Pero ramdam ang init na naiwan ng kanilang mga katawan. Tahimik ka. Anong iniisip mo? Wala. Naisip ko lang na... Hindi niya naituloy ang sasabihin nang dumampi ang malambot na labi ni Patricia sa gilid ng leeg niya, na tila sinasadyang mag-iwan ng marka. Muli siyang napalunok habang pinagmamasdan ng mga mata ni Patricia na punong-puno ng pag-aanyaya. Huwag mo nang isipin. Ako nang bahala sa'yo. Dahan-dahang inilapit ni Patricia ang mukha niya. At sa bawat segundong lumilipas, lalong nagiging mabigat ang paghinga ni Felix. Nang maglapat ang mga labi nila, unti-unti siyang nilamon muli ng init at pagnanasa. Ipinikit ni Felix ang kanyang mga mata. Dinarama ang katahimikan ng gabing yun. Ngunit sa likod ng lahat, naroon pa rin ang konsensya. Ang tinig ng kanyang asawa, si Lorraine, na patuloy na sumisigaw sa isipan niya. Habang mahigpit ang pagkakayakap ni Patricia sa kanya, unti-unting bumigat ang dibdib niya. Alam niya ang gabing ito ay isang lihim na kailangang pagbayaran balang araw. Halos mag-aalas 12 na nang ihatid ni Patricia si Felix. Galing sila sa restaurant ng kaibigan ng babae. Doon na sa kanto huminto ang kotse sa tabi ng isang poste ng ilaw. Pababa na sana siya nang biglang iabot sa kanya ang paper bag na may lamang take-out na pagkain. Sigurado ka bang okay ka na dito?
Hatid na kita hanggang sa bahay niyo kung gusto mo. Wag na, dito na lang. Baka kung ano pang isipin ng mga kapitbahay. Salamat sa paghatid at sa dinner. Bahagyang tumawa si Patricia at sumandal sa manibela. Tinitigan si Felix na tila nang aakit pa rin kahit paalis na. Wala yon. Basta tawagan mo ako kapag may kailangan ka, ha? Sana hindi ito ang huli, Felix. Sige, salamat ulit. Ingat ka. Bumaba na siya at dahan-dahang isinara ni Felix ang pinto ng sasakyan. At habang umaandar na ito papalayo, napatitig siya sa mga ilaw ng brake light na dahan-dahang naglaho sa kanto. Napatungo siya at napabuntong hininga bago naglakad pa uwi. Pagpasok niya sa bahay, tahimik ang lahat. Nakasarado na ang mga ilaw. Maliban sa maliit na nightlight na naiwan sa may kusina. Dumaan siya sa kusina at dahan-dahang ibinaba ang dala niyang takeout sa lamesa. Habang tinatanggal niya ang kanyang sapatos, lumabas mula sa kwarto si Lorraine, naka-nightgown at halatang kagigising lang. Nagulat si Felix at bahagyang natigilan. Saan ka galing? Gabi na. May nag-birthday lang na kasamahan namin. Birthday? Bakit hindi mo man lang sinabi sa akin? Biglaan sila nag-aya eh. Biglaan? Pero nakaporma ka at mukhang bago lahat yung suot mo ha. Hindi ko alam na bumili ka ng ganyang damit at sapatos. Ikaw naman, biglaan nga. Wala na kaming oras na umuwi kaya dumaan na lang kami sa Tianggian. Bumili ng mga to. Mahal, pasensya ka na kung hindi ako nakapagpaalam sa'yo. Sinong mga kasama niyo? Kami-kaming magkakasama sa talyer. Sino pa ba? Walang babae? Wala. Talaga? Siguraduhin mong wala talaga ha? At siguraduhin mo din na hindi ka talaga nagsisinungaling. Mahal naman, nagsisimula ka na naman eh. Ang dami mong tanong. Wala ka bang tiwala sa akin? Masama na ba magtanong ngayon ang misis sa kanyang mister na halos inumaga ng uwi? Nagkasarapan kasi ng kaunti sa inuman. Pagpasensyahan mo na ako. Sa susunod, magpapaalam na ako sa'yo. O eto, kumain ka para mabawasan yung pagbubunga mo. Bunga nga agad. Teka, ano ba yung inuwi mo? Aba, pati pagkain mo kang mamahalin ha. Sosyal yata ang katrabaho mo. Marami bang napaldo? Pinagsasasabi mo. Malay ko ba kung magkano yan? Hindi naman ako nagbayad eh. Mabuti nga naalala pa kita eh at inuwihan kita. Sige na, tikman mo. Promise, masarap yan. Sinimulan tikman ni Lorraine ang pagkain at nagustuhan naman niya to. Ngunit nang malapit na siyang matapos, biglang tumayo ang kanyang mister at naghubad ng pangtaas na damit at iniligay ito sa labahan. Ngunit naging mabilis ang mga mata ng Gina dahil sa konting sandali na nasa harap niya ang mister. Kaagad niya napansin ang di kaaya-ayang marka nito sa leeg. Talaga bang walang babae sa party niyo? Ano na naman ba to, Lorraine? Nasagot ko na yan kanina. Hindi na sinagot ni Felix ang asawa. Bagkus ay dumiretso na ito sa kanilang kwarto. Dahil nais na rin talaga niya magpahinga. Pagod na si Felix. Hindi lamang sa maghapon na trabaho, kundi pati na rin sa araw-araw na bangayan nila mag-asawa. Habang nakahiga sa kama, pilit niyang iniipit ang kanyang ulo sa unan upang maibsan ang ingay ng sunod-sunod na litanya ni Lorraine. Sa bawat salitang binibigkas nito, pakiramdam ni Felix, parang sinasaksak siya nito ng kutsilyo sa puso. Sanay na siya sa ganitong eksena. Pinipili na lamang niyang manahimik madalas. Dahil alam niyang kahit anong sagot niya, mas lalo lang magpapalala sa galit ng asawa. Sa kabila ng lahat,
Nagagawa pa rin niya itong pagpasensyahan at tiisin para sa kanilang ilang taon ng pagsasama bilang mag-asawa. Hindi lang bunganga ni Lorraine na nagpapahirap kay Felix. Dahil mahilig po muna ang babae. Minsan lang siya malate galing sa trabaho dahil sa overtime. Hindi na ito tumitigil kakatanong kung saan siya nanggaling. Maski sa gawaing bahay na minsan siya na ang gumagawa. Napupulaan pa siya. Palaging may mali sa bawat kilos niya. Pinipilit ni Felix na intindihin ng asawa na baka lang dala ito ng stress o pagod. Ngunit unti-unti na rin siyang nauubusan ng dahilan para magtiis. Napapansin niyang nawawala ng saya sa kanilang relasyon. Ang dating masayang lambingan ay napalitan na ng sikretong mga tampo at hinanakit. Sa mga gabing tulad nito, naiisip niya ang masaya nilang nakaraan. Si Lorraine na isang simpleng babae lang. Maamo ang mukha at dating maingat kumilos. Maasikaso siya sa bahay at laging inuuna ang pangangailangan niya. Hindi rin mahilig makipagtsismisan. Siya yung uri ng asawang inakala niyang perpektong katuwang sa buhay. Ngunit habang lumilipas ang panahon, unti-unti niyang napansin ang pagbabago nito sa kanya. Ang mga katangian niyang minahal sa asawa, lahat yun ay nabaligtad na. Hindi na siya halos nag-aayos ng sarili. Palaging nasa labas para makipagkwentuhan. Madalang na lang din siyang asikasuhin. At madalas siya pang inuutusan para magsilbi. Ano yan, ha? Ano yung marka sa leeg mo? Paano mo ipaliliwanag yan, ha? Sige nga, sabihin mo sa akin kung sino ang kasama niyo sa party. Kami-kami nga lang. Ang kulit mo naman eh. Kumain lang kami sa restaurant at uminom ng konti. Sinungaling. May chikinini ka dyan sa leeg mo. Tapos sasabihin mo sa akin... Ilang beses ko bang sasabihin sa'yo na wala akong ginagawang masama? Nangati lang yan kanina dahil may kung anong insektong kumagat. Tapos kinamot ko kaya nagkamarka. Ano, masaya ka na? Ganyan ka na lang ba, Felix? Mag-iimbento ng kung ano-anong palusot? Paulit-ulit na kasinungalingan mo ang isasagot mo tuwing magtatanong ako? Pwede ba tumigil ka na? Itiko mo na yung bibig mo at nakakahiya sa mga kapitbahay. 12:00 pasado na, Lorraine. Ano ba? Tumahimik ka! Hindi pa ako tapos! Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi mong lepche ka! Hindi ka naniniwala? Oh, matagal ka naman na palang walang tiwala eh. Ginagawa mo kasi akong bulag at tanga. Hindi mo ba nakikita kung gaano kasakit sa akin na makita kang may ganyan? Kung talagang mahal mo ako, bakit ka nagsisinungaling? Ano bang gusto mong marinig? Sinabi ko nang wala akong ginagawang masama, di ba? Kung hindi mo paniniwalaan yan, wala na akong magagawa. Kung ayaw mong umamin, bahala ka. Pero itong tandaan mo, hindi ako tanga. Aalamin ko ang totoo. Di alamin mo. Huwag mo akong subukan. Kung sa tingin mo makakalusot ka dyan sa kalokohang ginagawa mo, nagkakamali ka. At kapag nalaman kung may babae ka talaga, maniwala ka. Hindi lang ito matatapos sa bunganga ko. Baka gusto mong subukan kung hanggang saan ang kaya kong gawin. Ano na naman yan, Lorraine? Ang hilig mong magbanta. Akala mo ba natatakot ako sa'yo? Hindi. Hindi ka takot? Sige, subukan mo ako, Felix. Tingnan natin kung hanggang saan ang tapang mo. Pwede ba? Tumigil ka na. Hindi mo kailangang umabot sa ganito. Tumigil? Hindi ako titigil. Aayusin mo yung sarili mo o ako ang gagawa ng paraan para malaman ang ginagawa mong kalokohan. At kapag nangyari yon, huwag kang umasa na magiging mabait ako. Tandaan mo, wala akong sinasanto kapag nasaktan ako. Alam mo, Lorraine, hindi ko na alam kung anong klaseng asawang gusto mong maging ako eh. Pero kung lagi kang ganyan, baka talagang wala na tayong patutunguhan. Anong ibig mong sabihin? Gusto mo nang makipaghiwalay?
Wala akong sinasabing ganyan. Bakit? Bakit mo ko ginaganito? Ano bang kasalanan ko sa'yo para tratuhin mo ko ng ganito? Dahil ba hindi tayo magkaanak? Ginawa ko naman lahat, di ba? Lahat ng sakripisyo, lahat ng pag-aalaga para sa'yo, para sa atin. Anong magagawa ko? Hindi nga ako makabuo. Tama na, nakikiusap na ako. May trabaho pa ako bukas. Kailangan kong matulog. Matutulog ka? Tapos ako ano? Magpupuyat kakaiyak? May ideya ka ba talaga kung gaano kahirap para sa akin ito? Araw-araw akong nag-iisip, nag-aalala, kung totoo pa bang mahal mo ko. Napapagod din naman ako, Felix. Pero pinipilit kong magtiwala. Pero sa tuwing may nakikita akong mga ganyan, parang unti-unti nang nawawala yung lakas ko. Hindi kita gustong saktan, pero hindi ko alam kung paano ko mapapakalma ang utak mo. Lahat ng ginagawa ko, mali pa rin sa'yo. Hindi ko kailangan ng kung ano-ano. Gusto ko lang ng assurance. Gusto kong maramdaman na ako pa rin ang mahal mo. Kasi kung totoo yan, bakit parang ako lang ang lumalaban para sa relasyon natin? Mahal kita, pero ang hirap kung lahat ng galaw ko, kukwestiyonin mo. Kung mahal mo ako, ipakita mo naman. Huwag mo akong bigyan ng rason para magduda. Hindi ko naman hinihingi ang sobra-sobra. Gusto ko lang maramdaman na may halaga pa ako sa'yo. Pasensya na kung nasasaktan ka. Hindi ko gustong gawin sa'yo yun. Biglang tumahimik si Lorraine. Dahan-dahan itong nahiga sa tabi ni Felix. Tahimik na ang kwarto. At sa unang pagkakataon sa gabing yun, nakaramdam si Felix ng ginhawa. Kahit na naghahalo ang kanyang mga nararamdaman ng gabing yun, pilit niyang kinalma ang sarili at binubura sa isip ang kanyang nagawang kasalanan. Unti-unting bumigay ang kanyang katawan at nakatulog na ang lalaki. Habang mahimbing na natutulog si Felix, nanatiling gising si Lorraine. Pilit niyang pinapakalma ang sarili. Ngunit hindi niya mapigilang magduda. Alam niyang ito ang tamang pagkakataon para alamin ang totoo. Dahan-dahan siyang bumangon mula sa kama. At maingat na sinilip si Felix upang matiyak kung talagang tulog nga to. Nang masigurong hindi na to magigising, kinuha niya ang damit na hinubad ng asawa kanina at inilagay sa labahan. Isa-isa niyang tinignan ang bawat bulsa, bawat sulok ng damit. Umaasang makakahanap siya ng anumang ebidensya na magpapatunay sa kanyang hinala. Nang makita niyang walang laman ng mga bulsa, hindi pa rin siya tumigil. Sinuri niya ang kwelyo, ang manggas, at kahit ang tela ng damit. Baka may mga bahid ng pabango o anumang kakaibang bagay. Habang ginagawa ito, naghalo ang kaba at galit sa kanyang dibdib. Habang hawak ang damit, naisip niyang maaaring wala siyang makita sa gabing ito. Ngunit alam niyang hindi pa rin siya titigil. Para kay Lorraine, hindi sapat ang salita ni Felix. Kailangan kong makasigurong hindi mo talaga ako niloloko. Nang makabalik na siya sa kanilang silid mag-asawa, narinig niyang tumunog ang cellphone ni Felix. Nung unay nag-alangan pa ang babae, pero kinuha niya rin to. Nakita niya may bagong mensahe mula sa isang walang pangalang sender. Hindi nakasave sa phone book ng asawa. Miss na kita. Kailan ulit tayo magkikita? Salamat kanina ha. The best ka. Nanlaki ang mga mata ni Lorraine. Napalunok siya ng laway habang unti-unting bumibigat ang kanyang paghinga. Tumayo siya ng matagal at nakatitig sa sahig. Hindi makapaniwala sa kanyang nabasa. Binuksan niya ang call logs ng telepono
at nakita niya na tumawag si Felix sa numerong yun. Huminga siya ng malalim. Pinipigilan ang kanyang pag-iyak. Tumingin siya kay Felix na mahimbing na natutulog. Dahan-dahan siyang lumapit at naupo sa tabi nito. Inilapag niya ang cellphone sa mesa. Kasunod ng malalim na buntong hininga. Kaya pala late ka na umuwi. Kaya pala parang ang layo mo na sa akin. Muli siyang napatingin sa mukha ni Felix. Bakas ang kapayapaan sa pagtulog nito. Pinunasan ni Lorraine ang kanyang luha. Kinuha niya ang kumot at marahang kinumutan si Felix. Sana hindi mo ako ipagpalit. Hindi ko kaya. Kinabukasan ay unti-unting nagising si Felix. Naamoy ang mabangong halimuyak ng nilulutong almusal mula sa kusina. Naririnig niya ang mahinang tunog ng kawali at mga kubyertos. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas ng kwarto. Takang-taka sa kung sino ang nagluluto. Sa kusina nakita niya ang kanyang asawang si Lorraine na abala sa pagluluto. Naka-apron pa ito. Nang mapansin siyang gising na, isang matamis na ngiti ang pumunit sa labi niya. Magandang umaga, mahal ko. Heto, tingnan mo. Nagluto ako ng masarap na agahan para sa'yo. Halika, upo ka na at ipaghahain kita pag natapos. Ang aga mo yatang nagising. Anong meron? May okasyon ba? Wala, ano ka ba? Naisip ko lang na paghandaan ka ng masarap na almusal. Matagal-tagal na rin akong hindi nakakapagluto para sa'yo. Napangiti si Felix habang nakaupo sa silya sa lamesa. Ilang sandali pa, inilapag na ni Lorraine ng sinangag, itlog at adobong manok sa harap niya. Kasunod na rin ang kape. Grabe ah, parang piyestang almusal natin ngayon. May kailangan ka ba? Ano ka ba? Minsan lang naman. Lagi kasi kitang inaaway kaya naisipan kong subukan ko naman bumawi. Napangiti si Felix at napaili habang sinisimulan ng kanyang pagkain. Sana araw-araw ganito. Alam mo, parang mas gusto ko to kesa yung tuwing umaga sinesermonan mo ako. Basta mag-behave ka lang lagi ha. Baka araw-araw kitang ipagluto. Habang kumakain si Felix, napansin niyang hindi lang pagkain ang hinanda ni Lorraine. Malinis ang buong bahay. Nakatupi ang mga damit. At mabango ang paligid. Lorraine, sigurado ka bang wala kang kailangan? Para kasing ang sipag mo ngayon eh. Wala nga. Gusto ko lang na masaya tayo. Napangiti si Felix. At sa unang pagkakataon, ramdam niya ang katahimikan at pagmamahal sa kanilang bahay. Sa bawat subo ng kanyang almusal, tila unti-unting gumagaan ang kanyang pakiramdam. Pumasok na sa talyer si Felix. Naabutan niya rin si Brian. Naabala na sa kanyang kinukumpuning sasakyan. Aba, may parokyano agad ah. Uy, ikaw pala Felix. Good morning! Ano? Kumusta ang date nyo kagabi? Parang hindi ka pinatulog ah. Ayos lang. Kumain kami sa mamahaling restaurant. Anong lasa ng pagkain? Masarap ba? Natural. Ikaw talaga. Yun ang bang ginawa nyo? Magkwento ka naman. Wala kaming ginawa, ano ka ba? Ang aga-agang dumi ng utak mo. Brushing ko yan eh. Sus, lukuhin mong lelang mo. Imposibleng walang nangyari sa inyo. Ano ka, banal? Huy, huwag kang ano dyan. Mamaya may makarinig sa'yo. Sabihin pa ni Patricia kung ano-anong pinagkukukwento ko. Hala siya. Eh di meron ngang nangyari. Aba, ayos. Ang swerte-swerte mo talaga. Nakadali ka ng magandang bangos. Ano, kumusta? Kwento mo na. Sus, oras ng trabaho, huy. Pwede ba tumigil ka na? Pakadaldal mo. O sige, pero mamaya kwento mo sa akin Oo na, sige na. Gago.
Habang nag-uusap ang dalawa, biglang may narinig silang paparating na sasakyan. Bumaba mula ron si Patricia. Nakangiti at may dalang pagkain. Good morning, boys! Nagdala ko ng pagkain para sa'yo, Felix. Naku, hindi ka na sana nag-abala pa. Pero, salamat ah. Aba bro, alagang-alaga. Iba ka rin talaga. Siyempre naman. Paano ba yan? Felix, baka pwede tayong mag-usap saglit? Sandali lang, promise. Patricia, busy kami ngayon eh. Mamaya na lang, pwede? Saglit lang talaga, promise. Hindi naman kita aabalahin ng matagal. Oh, sige na Felix. Mukhang importante yata yung sasabihin niya. Ako nang bahala rito. Sige, pero mabilis lang ha. Ano bang kailangan mo? Halika, doon tayo sa may sasakyan. Hindi ko naman pwedeng sabihin dito. Sumunod si Felix sa babae. Halatang hindi komportable. Pagdating sa may sasakyan, tumayo si Patricia nang malapit sa kanya. Nakangiti pa rin at may kakaibang ningning ang kanyang mga mata. Humawak siya sa braso ng lalaki bago muling nagsalita. Baka pwede ka ulit pumunta sa kondo mamaya. Sunduin kita. Ano? Patricia, may asawa ako. Ayoko magkaroon ng problema. Asawa? Mukha namang hindi ka masaya, Felix. Bakit ba pinipigilan mo ang sarili mo? Alam kong masaya ka kagabi. Nag-enjoy ka naman, di ba? Bakit hindi mo na ako mapagbigyan ngayon? Sige na, saglit lang naman after work mo. Ano bang ginagawa mo? Pwede bang tigilan mo na to? O sige, kung ayaw mo, edi dinner na lang. Ayoko ng gulo. Hindi na pwede. Sige na, babalik na ako sa trabaho. Nire-reject mo ko? Sira ulo ka ba? Matapos na nangyari kagabi, ganyan ang magiging approach mo sa akin? Bastos mo! Muntik na ako mahuli ng asawa ko kagabi. Si Lorraine hindi nun basta-basta pinapalampas ang hinala niya. Ano ngayon kung muntik na? May napatunayan ba siya? Wala naman, di ba? Hindi ka naman gumawa ng mali Kasi wala naman siyang ebidensya. Bakit ka matatakot? Hindi ako takot. Ayoko lang ng gulo. Seryoso, hindi na talaga pwede. Pasensya ka na. Oh, come on, Felix. Ang drama mo naman. Gulo agad ang iniisip mo. Hindi mo ba naisip na baka naman mas kailangan mo ng break? Isang gabi lang naman ulit. Tayo lang. Walang makakaalam. Huwag na nating gawing komplikado to. May asawa na ako at kahit ano pang sabihin mo, ayoko masira ang pamilya ko. Ano ba yan? Asawa na naman. Kung talagang masaya ka sa kanya, hindi mangyayari yung kagabi. Hindi ba't naging maligaya ka naman? Tama na. Ayoko na talagang sumugal. Napakabigat na ng sitwasyon ko sa bahay at ayoko nang gawing mas mahirap pa. Iniisip mo kasi palagi ang problema. Paano naman ang sarili mo? Minsan lang tayo mabuhay. Minsan lang ang pagkakataong ganito. Ako na nga itong nagsusumiksik pero ikaw pang nagtataboy? Sorry Patricia. Ayoko nang dagdagan ng mga pagkakamali ko. Sana maintindihan mo. Sige. Pero tandaan mo, lagi lang akong nandito. Kapag napagod ka na sa drama sa bahay, alam mo kung saan mo ko mahanap. Pagkatapos ng huling sinabi ni Patricia, tumalikod si Felix. Naglakad palayo. Iniiwasan ang anumang posibleng pag-usapan pa nila. Habang naglalakad pabalik, ay panay ang bulong sa sarili ni Felix. Tama na. Tumigil ka na, Felix. Si Patricia naman ay nanatiling nakatayo sa tabi ng sasakyan. Nakapamewang at tila hindi makapaniwala sa nangyari. Na-reject niya ako? Ako? Hindi ba niya alam kung sinong tinanggihan niya? Napatingin siya sa direksyon kung saan nawala si Felix.
Pilit na inuunawa kung bakit hindi niya ito napasunod sa gusto niya. Napangiti siya ng mapait. Pero sa kabila ng ngiti, halata ang pagkadismaya. Akala mo tapos na to? Wala akong ginusto na hindi ko nakuha, Felix. Wala! Tumalikod na si Patricia at sumakay muli sa kanyang sasakyan. Ang mga matay kumikislap na parang may iniisip na bagong plano. Habang papalayo ang sasakyan, isang malalim na buntong hininga ang kanyang binitiwan, na parang nagpapahiwatig na hindi siya susuko sa gusto niyang makuha. Habang naglalakad palayo si Felix, dahan-dahang lumitaw mula sa likod ng isang malaking puno si Lorraine. Kanina pa siya naroon. Nagtatago at pinanunood ang dalawa. Sinasabi ko na nga ba at tama ako ng hinala. Masamang-masama ang loob ni Lorraine. Habang sinisipat ang pwesto kung saan kanina nag-uusap ang kanyang asawa at ng babae. Hindi man niya narinig ang usapan. Malinaw na kakaiba ang kilos ng dalawa. Kitang-kita niya kung paano hawakan ni Patricia ang braso ng kanyang asawa. At kung paano itong umiti ng may lambing at pangaakit. Napahigpit ang hawak ni Lorraine sa hawak niyang bag na may lamang baong pagkain ng asawa. Ihahatid niya sana yun sa kanya dahil nakalimutan dalhin ni Felix. Dahan-dahang lumabas mula sa kanyang taguan ng ginang. Ang mukha nito ay magkahalong sakit at galit. Pagkatapos man ng halian, nagtipon-tipon ng ilang mekaniko sa ilalim ng isang malaking puno sa gilid ng auto repair shop. Doon sila nagpapalipas ng break time habang nagkukwentuhan at naninigarilyo. Kasama sa grupo si Felix na tahimik lang humihitit ng sigarilyo. Grabe, ang init ngayon. Pero buti na lang hindi masyadong mabigat ang trabaho kanina. Ano, kumusta naman yung inaayos mong kotse? Ayos naman. Natapos ko na. Pero kailangan pang i-double check mamaya. Alam mo naman, yung reklamador nating customer ang nagpagawa. Malalagot na naman ako nito kay Boss Amo kapag naulit ang nangyari nung unang gawa ko sa kotse niya. Kung bakit naman kasi ikaw ang paborito ng hayop na yun eh. Alam mo, siguro bakla yun. Hanep, ang gwapo mo kasi. Ang dami mong naaakit. Sana nga, naging pangit na lang ako eh. Ayoko ng gulo. Sa bagay. O sige, mag-relax na muna tayo. Break time naman eh. Ikaw na lang mag-relax. Marami pa akong iniisip. Oo na. Teka, bakit parang ang lalim ng hinga mo? Ayos lang ako. Na-stress lang ng konti. Asawa mo na naman ang dahilan? Hindi. Pinagluto pa nga ako nun ng masarap na almusal eh. At pinabaunan ng tanghalian na nakalimutan ko naman. Hindi siya dahilan ng stress ko kundi... Si Patricia ba? Malaking gulo nga yan bro. Pero kung talaga nakukonsensya ka, ikaw na lang ang umiwas. Kalimutan mo kung ano nangyari at bumawi ka sa asawa mo. Alam ko. Alam kong dapat ganun nga. Kaso ang hirap eh. Parang kahit anong gawin ko, hindi mabura sa isip ko yung nangyari. Ay, nakukonsensya ako sa ginawa ko, pre. Ayusin mo na lang yan. Hindi pa naman huli ang lahat eh. Wala pa namang alam ang asawa mo dito, di ba? Paano kung malaman niya? Paano kung hindi niya ako mapatawad? Wala yan. Hanggat walang nagsasabi sa inyo ni Patricia ng tungkol sa nangyari, wala siyang malalaman. Mabuti pa, huwag mo nang pansinin yung babae. Putulin mo na ang kahit anong koneksyon nyo. Mag-move on ka na. Salamat, Brian, ha. Tama ka. Habang tumatayo si Brian at lumayo, naiwan si Felix na nakatulala. Iniisip kung paano niya aayusin ang mga bagay. Alam niyang mahirap ang tatahakin niyang landas. Pero alam din niyang ito lang ang tanging paraan para maibalik ang kapayapaan sa kanyang buhay at sa kanyang pamilya. Nagpatuloy ang kanilang usapan.
Pero natigilan si Felix nang may maramdamang kakaiba sa kanyang katawan. Napahawak siya sa kanyang tiyan dahil sa hindi maipaliwanag na sakit. Aray, Oh, ayos ka lang ba? Parang bigla kang namutla. Ano? Masakit ba tiyan mo? oo, pero ibang klaseng sakit to, Brian. Hindi lang basta kabago kung ano. Parang, parang may kumikiskis sa loob ng tiyan ko eh. Umiikot din. Baka naman may kung ano kang kinain o nakontra. Wala naman akong ibang kinain kundi yung dala ni Patricia. Pero kumain din naman ako dun eh. Hindi naman sumakit yung tiyan ko. Hindi ko alam. Aray ko! Habang pinagmamasdan siya ni Brian, napansin nitong tila nangingitim ang gilid ng mga mata ni Felix. Maputla din ang mukha nito, maging ang mga labi. Napansin din niyang nanginginig ang mga kamay nito. Baka kailangan mo na magpatingin sa klinik. Sandali lang. Kaya ko pa. Baka kusa rin tong mawala. Ngunit hindi bumuti ang kanyang pakiramdam. Bagkus ang sakit ng kanyang tiyan ay unti-unting gumapang sa kanyang buong katawan. Nanlamig ang kanyang mga kamay, lalo at tila nang hina ang mga binti niya. Pinilit niyang tumayo ng diretso, ngunit habang tumatagal, lalong lumalala ang sakit. Napahawak siya sa pader para hindi matumba. Sinubukan niyang huminga ng malalim, ngunit parang masumigpit ang pakiramdam sa dibdib niya. Nanginginig na ang kanyang mga kamay at ang paningin niya'y tila umiikot. Naramdaman niyang parang may bumibigat sa mga binti niya, na parang pinapako ang mga to sa lupa. Ang sakit! Hindi ko na kaya! At bago pa makareact si Brian, bumagsak si Felix sa lupa. Nawala nito ng malay. Nagkagulo ang ibang mekanikong nakakita. Agad-agad siyang pinaligiran. Sa malayo nakatayo si Lorraine. Tahimik na pinanonood ang lahat. Ang mukha niya'y hindi mabasa kung galit o natutuwa. Sa kanyang mga daliri marahan niyang nilalaro ang isang maliit na piraso ng basahan na may nakaguhit na kakaibang simbolo. Felix, ito pa lang ang simula. Ipinapangako ko, pagdudusahan mong ginawa mong panloloko sa akin. Nang magising si Felix, bumungad sa kanya ang mukha ng kanyang asawa na punong-puno ng pag-aalala. Nakaupo ito sa tabi ng kanyang kama. Mabuti naman at nagising ka na. Tinawagan ako ng mga kasamahan mo sa trabaho. Ang sabi nila, bigla ka raw nawala ng malay at hindi ka na magising kaya itinakbo ka dito sa ospital. Habang nakikinig, pilit na inaalala ni Felix ang mga nangyari bago siya nawalan ng malay. Ang biglaan sakit sa kanyang tiyan, ang paninikip ng kanyang dibdib, at ang malamig na pawis na bumalot sa buo niyang katawan. Ayon sa doktor na tumingin sa kanya, ang naging diagnosis ay hypertension. Paliwanag nito maaaring dulot ito ng sobrang pag-iisip at stress na nagdulot ng biglang pagtaas ng kanyang dugo, kaya nawalan siya ng malay. Hypertension daw. Sabi ng doktor, kailangan mo magpahinga at bawasan ang stress. Kaya ngayon, kailangan mo muna mag-leave sa trabaho para makapagpahinga ka. Ako na munang bahala sa lahat. Hypertension? Paano nangyari yun eh? Masakit lang naman ang tiyan ko ah. Kasama na ba yun sa sintomas ng high blood? Sumakit ang tiyan mo? Bakit? May kinain ka bang... Teka, oo, naiwan mo yung baon mo. Baka kaya sumakit ang tiyan mo kasi meron kang kinain na panis o kaya merong lason. Kaya ka nagkaganyan. San ba kasi galing ang kinain mo?
Sa karinderya malapit sa shop. Di bali na, magaling ka naman na daw. Felix, kung may iba kang nararamdaman, sabihin mo sa akin, ha? Huwag mong itago sa akin. Ayokong may masamang nangyari sa'yo. Sa paglipas ng mga araw, unti-unting humina ang katawan ni Felix. Ang dating maliksi at masiglang mekaniko, ngayon ay halos hindi na makakilos ng maayos. Sa bawat pagising niya tuwing umaga, pakiramdam niya ay may mabigat na nakadagan sa kanyang dibdib. Nagpatuloy ang paghihirap niya. Dumating sa punto na hindi na siya halos makalakad. Kapag sinusubukan niyang tumayo, naninigas ang kanyang mga binti at nawawalan ng lakas. Ang kanyang mga talampakan ay parang may nakakabit na mabigat na bagay. Ilang beses na silang nagpabalik-balik sa doktor. Pero walang makitang konkretong paliwanag ang mga espesyalista. Ang mga resulta ng kanyang mga pagsusuri ay normal. At walang makitang dahilan ng kanyang panghihina. Sa kabila ng kalagayan ni Felix, nanatili si Lorraine sa kanyang tabi. Bagamat dumaan sila sa maraming alitan at pagsubok sa kanilang relasyon, ipinakita ni Lorraine ang kanyang tunay na pagmamahal sa asawa. Hindi niya iniwan si Felix. Sa halip inalagaan niya ito ng buong pagmamalasakit. Siya ang nag-asikaso ng lahat. Mula sa pagpapakain kay Felix, pagbibihis nito, hanggang sa pag-aasikaso ng kanilang mga gastusin at mga appointment sa ospital. Sa mga sandaling yun, labis na pasasalamat ang nararamdaman ni Felix para kay Lorraine. Habang dumaraan ang araw, patuloy na iniinda ni Felix ang pagbagsak ng kanyang kalusugan. Wala na siyang magawa kundi ang umasa kay Lorraine. Hanggang sa isang araw, habang nasa palengke ang asawa, may dumating siyang mga bisita. Si Brian at isang hindi niya kilalang matanda. Bro, kumusta ka na? Ang payat mo na. Grabe ang bilis naman. Ano nangyari sa'yo? Hindi ko nga alam eh. Wala namang makita ang mga doktor kaya di nila ako magamot. Di ko alam kung napapano ako. Kaya nga ako pumunta ngayon dito eh. At isinama ko ng tiyo ko na albularyo. Susubukan niyang alamin kung bakit ka nagkakaganyan. Ako nahihirapan sa kalagayan mo eh. Baka sakaling makatulong sa'yo yung tiyo ko. Ang matandang lalaki na may suot na simpleng puting kamiseta at may dalang maliit na bag ay maingat na lumapit. Mahinahon nitong tinanong si Brian tungkol sa kalagayan ni Felix. Habang ang huli naman ay nakatitig lang. Hindi sigurado kung maniniwala ba siya sa ideya ng isang albularyo. Ako si Carlo. Si Brian ay pamangkin ko. At siya ang nagsabi sa akin ng tungkol sa kalagayan mo. Ang sintomas na ikinakwento niya ay hindi basta-basta. Sa tingin ko hindi ito ordinaryong sakit. Pwede ba kitang tignan? Walang nagawa si Felix kundi tumango. Sa puntong yun handa na siyang subukan ng kahit ano. Lalo't wala nang maipaliwanag ang mga doktor. Dahan-dahang lumapit si Mang Carlo. At inilabas ang ilang gamit mula sa kanyang bag. Mga kandila, langis at isang peraso ng tela. Ipikit mo ang mga mata mo at mag-relax ka. Sinimulan na ng matanda ang pagdarasal. Habang ginagawa yun, inilagay niya ang langis sa noo ni Felix at sinimulang pahiran ng kanyang braso at binte. Sa pagkakataong yun, tila binalot ng mainit ang buong katawan ng lalaki. Sinasabi ko na nga be, may mabigat at masamang enerhiya ang nakakabit sa iyo. Hindi natural ang pinagmulan ng sakit mo, iho. Mukhang may gumagawa sa iyo ng masama. Ha? Po? Anong ibig niyong sabihin? Kinukulam ka. At kinalulungkot ko. Hindi ito madaling alisin dahil yung kulam niya sa iyo naidaan na sa pagkain. Hindi mo na ako magagamot? Kung ganun, mamamatay na ba ako? Hindi. May pwede pa naman akong gawin. Yun ay kung pahihintulutan ako ng asawa mo na gamutin ito. Bakit naman hindi papayag ang asawa ko?
Sa pagkakataong yung bumukas ang pinto at pumasok si Lorraine. Bit-bit ang mga pinamili mula sa palengke. Napahinto siya sa pintuan nang makita ang albularyo. Ano to? Ano nangyayari dito? Agad na nagpaliwanag si Brian kay Lorraine. Pero laking gulat nila na nagalit ito. At bigla na lang silang itinulak kasabay ng mga pagbabanta. Walang nagawa ang dalawa kundi ang lumabas ng bahay. Seryoso ka ba talaga dito? Aasa ka na sa albularyo? Hindi mo ba naisip na baka lalo lang lumala ang sitwasyon? Bakit? Wala namang masama. Lorraine, ilang linggo na akong ganito. Para akong nauupos na kandila. Pagod na ako sa kakabalik-balik sa ospital at sa kakapaliwanag ng mga doktor na wala namang nakikita sa akin. Hindi mo ba naiintindihan? Ayoko na ng ganito. Kung may kahit kaunting pag-asa na gumaling ako, bakit hindi natin subukan? Tumigil ka! Hindi ako naniniwala sa mga ganyan. Paano ka gagaling sa kandila o sa langis o sa orasyon nila? Hindi naman to tungkol sa kung anong pinaniniwalaan mo. Katawan ko to. Gabi-gabi pakiramdam ko para akong tinudurog sa sakit. Araw-araw nawawalan ako ng lakas. Ayoko nang hintayin na wala na ako magawa bago tayo kumilos. Sa kalaliman ng gabi, natuklasan ni Felix ang isang bagay na gumulantang sa kanyang pagkatao. Nakita niya si Lorraine na nakatayo sa tabi ng kanilang kama. Sa kamay nito'y may hawak na maliit na bote na puno ng mga kakaibang bagay. Mga hibla ng buhok, piraso ng damit at iba pang misteryosong laman. Hindi ito nagsasalita. Ngunit naririnig ni Felix ang mahihinang bulong mula rito. Mga salitang parang nasa wikang Latin o orasyon. Si Lorraine sa sandaling yun ay nakakatakot. Dahil sa matatalimang kanyang mga mata. Ngunit ang mas ikinatakot niya ay nang mapansin niya ang hawak ng kanyang asawa na nooy titig na titig sa bagay na nasa kanyang kabilang kamay. Ang kanyang litrato. Labis siya nabigla sa nakita. Hindi siya makapaniwala at ang takot na nararamdaman niya ay naging galit. Hindi niya kayang tanggapin na ang babaeng iniisip niyang nagmamahal sa kanya, si Lorraine, ang posibleng kumukulam sa kanya. Ano to? Bakit mo ginagawa to? Ha? Teka, mali ka lang iniisip. Bakit, Lorraine? Anong kasalanan ko? Hindi. Mali ka lang akala, Felix. Mali. Hindi mo ba naiintindihan ang ginagawa mo? Pero sinusubukan kitang iligtas. Iligtas ako? Ang tawag dito pangkukulam. Alam ko na ang lahat. Alam ko na may ginagawa kang masama. Sumulyap si Lorraine kay Felix at nakita niya ang galit sa mga mata nito. Ngunit tila hindi siya tinatablan. Tumango siya ng mabagsik. Oo, mangkukulam ako. Pero ginawa ko to para sa atin. Para sa pamilya natin. Pamilya? Anong pamilya sinasabi mo? Pamilya bang tawag mo sa ganito na nagawa mo akong saktan, hayop ka? Huwag mong sabihin sa akin na itong tanging paraan para tayo'y maging masaya. Hinawakan ni Lorraine ang maliit na bote at dahan-dahan itong itinago sa ilalim ng kanyang damit. Pumikit siya at huminga ng malalim bago tumingin kay Felix. Hindi mo alam kung gaano kasakit ang maging ako, Felix. Alam ko na may babae ka, kaya ko ginawa ito. Ayokong mawala ka sa paningin ko. Ayokong mawala ka sa buhay ko. Wala akong babae, Lorraine. Oo, may babaeng umaaligid sa akin at aaminin ko, nagkamali ako na minsang sumama ako sa kanya pero ikaw ang pinili ko at paulit-ulit kong pipiliin sa kabila ng mga kakulangan mo bilang asawa. Umamin ka rin. Sinasabi ko na nga ba at tama ako na niloko mo ko. Oo, nagkasala ako pero hindi kita niloko.
Ano tong ginawa mo? Pinahihirapan mo ako. Ano to? Gusto mo akong patayin, ha? Itinatama ko lang ang mali. Kung pababayaan kita, darating ang araw na iiwan mo ako. Hindi kayang itama ng mali ang isa pang pagkakamali, Lorraine. Hindi na kita kilala. Kung gusto mo, sige. Sige, patayin mo na ako kung dyan ka magiging masaya. Felix, patawad. Patawarin mo ako, hindi ko sinasadya. Hindi ko na kaya magtiwala sa'yo. Hindi na. Handa na ako. Sige, patayin mo na ako para matapos ng paghihirap ko. Sa gabing yun matapos ang matinding komprontasyon ay tumagilid na si Felix. At hindi na muli pang kumibo ang kanyang asawa. Tumanggi siya sa lahat ng pagsubok niyang makipag-ayos. Hanggang sa nakatulog na siya dala ang matinding hinanakit sa asawa. Nagising na lamang siya nang marinig ang tunog ng isang pinto na bumukas at sumara. Nang tingnan niya ang paligid, nakita niyang wala na si Lorraine sa kanyang tabi. Kinabukasan maaga siyang ginising ni Brian. Kasama nito ang albularyong si Mang Carlo. Dahil wala na si Lorraine, ipinagpatuloy na nila ang gamutan. Hindi rin maintindihan ng albularyo kung bakit tila gumaan ang nararamdaman niyang presensya kay Felix. Mukhang inalis niya na ang kulam sa'yo. Po? Oo. Wala na ang sumpa ng kulam. Madali ka na lamang gagaling niyan at mababawi mo kagad ang iyong lakas sa mga susunod na araw. Susubaybayan na lamang kita para naman maging mas mabilis ang iyong pagaling. Bakit niya inalis? Nakonsensya ba siya o hindi niya ako kayang patayin? Pero wala naman talaga siyang balak na patayin ka. Yung sumpa na ibinigay niya sa iyo, di yun hahantong sa kamatayan. Maniwala ka sa akin. Alam ko na nung una pa lamang na yung asawa mong may kagagawa nito sa iyo. Hindi ko lamang nasabi. Nasaan ba siya? Umalis po siya kagabi. Nung nahuli ko siyang nagsasagawa ng ritual. Ang ritual na ginagawa niya ay para lang hindi ka mapahiwalay sa kanya. Ang mga hakbang na yon ay para pigilan kang lumayo. Para mapanatili kang malapit sa kanya. Hindi niya gustong mawala ka sa tabi niya. Ngunit ang mga salitang yon ay nagdulot ng mas malaking kalituhan kay Felix. Unti-unting pumasok sa kanyang isipan ng isang malupit na katotohanan. Lahat ng nangyaring ito ay may kinalaman pa rin sa nagawa niyang pagtataksil kay Lorraine. Hindi niya kayang baliwalain ang mga desisyon niyang nagtulak kay Lorraine sa ganitong uri ng aksyon. Kasalanan ko naman kung bakit niya nagawa sa akin to. Akong dahilan kung bakit nagawa niya ang bagay na yun. Pero bro, sapat na bang dahilan yun para gawin niya yun sa'yo? Napaka-selfish naman ang katwiran niya. Munti ka na niyang gawing baldado. Oo, mali siya, Brian. Pero mali rin ako. At pinagbayaran ko ng mga pagkakamali ko. Siguro, deserve ko naman talaga to. Wala akong dapat sisihin kundi ang sarili ko dahil nagpatalo ako sa tukso. Paglipas ng ilang araw mula sa pag-alis ni Lorraine, unti-unti na nagkaroon ng linaw ang isipan ni Felix. Ang galit at sama ng loob na nararamdaman niya nung una ay napalitan ng pag-unawa. Napagtanto niya na sa kabila ng mga pagkakamali ni Lorraine, siya rin mismo ay may malaking bahagi kung bakit nauwi sa ganun ang kanilang pagsasama. Hindi naging madali ang proseso ng pagpapatawad. Ngunit ginawa yun ni Felix. Hindi lamang para kay Lorraine, kundi para na rin sa kanyang sarili. Alam niyang kailangan putulin ng galit upang mahanap muli ang kapayapaan. Nang dumating ang araw na nag-usap silang muli, sinabi niya ang lahat ng kanyang nararamdaman. Quits na tayo, Lorraine. Nagawa mo ng ginawa mo at alam kong kasalanan ko rin kung bakit nangyari ang lahat. Pero gusto ko lang malaman mo na pinapatawad na kita. Hindi ko na rin gustong
dagdagan pa ang sakit na nararamdaman natin pareho. Sa kabila ng pagpapatawad, malinaw kay Felix na ang kanilang relasyon ay hindi na maaaring maibalik sa dati. Ang tiwalang nawala at mga sugat na naiwan ng mga nakaraang pangyayari ay masyadong malalim upang muling buuin. Kaya't nagdesisyon siyang tuluyan ng tapusin ang kanilang pagsasama. Sinundo si Felix ng kanyang ina at isa-isa niyang inalis ang kanyang mga gamit mula sa bahay na minsan nilang tinirhan ni Lorraine. Habang nag-iimpake, hindi niya maiwasang maalala ang masasayang sandali nila noon. Ngunit alam niyang yun ay bahagi na lamang ng nakaraan. Bago siya tuluyang umalis, nagpaalam siya sa asawa. Sana magawa mo ring patawarin ang sarili mo. Sa paglipas ng panahon, sinikap ni Felix na buuin muli ang kanyang buhay. Ang kanyang desisyon na magpatawad at tuluyang lumayo ay naging simula ng isang bagong kabanata para sa kanya. Isang kabanatang puno ng pag-asa at mga aral mula sa nakaraan. Wakas. Nakatayo si Boss Amo sa harap ng mesa. Hawak ang isang resibo. Ang mga